Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng mabilis na teknik na makukuha ninyo ng mabilisan at sure na hindi ka na magkakamali. Kung isa ka sa nahihirapan ma-achieve yung ganitong pagkakaluto ng puto, ngayon, gagawa na natin yan ng solusyon at madaling-madali lang din sundan. Kaya naman tara na at atin na umpisahan. Uunahan ko na kayo ha, hindi tayo gagawa dito or magluluto ng hotcake. Kakailanganin natin the original hotcake mix ng Maya. So, 500 grams to mga manay, kaya napakadali lang nito. Bali dito nag-ready na ako ng ating oil, egg, baking powder, milk, and water. Sa isang pack nito mga manay, may laman na to na 500 grams. So, bubuksan na natin at 2 pakete ang makikita nyo sa loob. So, kada isang pack ay 250 grams. Bali, gagamitin natin ay 2 pakete na to. So, dito sa recipe na to, hindi na natin kailangan ng asukal mga manay. So, ang gagawin natin, ilagay natin sa isang malaking lagayan na ating paghahaluan ng ating mga sangkap. At dahil nga marami nagre-request at namumblema, nahihirapan daw silang ma-achieve ang puto cheese. So, dito, gawan natin ang solusyon yan. Pagkatapos kong mailagay ang 500 grams ng ating hot cake, so naglagay ako ng 1 tablespoon ng baking powder, haluin natin. Then pagkatapos natin ma-mix, maglagay muna tayo ng 3/4 cup ng tubig, mag-a-add na lang tayo mamaya. Then half cup ng fresh milk, pwede rin po ang evaporated milk. 1 tablespoon ng oil, then 1 piraso ng large egg. At haluin po natin. So, i-mix po ninyo ng maigi para po walang buo-buo ang inyong puto butter. So, kapag tingin nyo ay malapot na malapot pa gaya nito, mag-a-add tayo ng another 3/4 cup ng tubig. So, dadagdagan ko pa to mga manay. Ayan. Then, i-mix ulit natin. So, kung magtatanong naman kayo, manay, hindi ba pumait ang lasa niyan dahil ba't naglagay ka pa ng baking powder, di ba umaalsa na ng kusa yung ating pre-mix na hot cake? So, huwag kayo mag-alala mga manay, ikalma nyo lang basta sumunod kayo sa recipe na aking tinuturo. Pagkatapos natin mahalo, once na smooth na, ayan, wala na tayong nakikita ang buo-buo, ay pwede na tayong mag-start para sa mga susunod pa nating gagawin. I-set aside muna natin to at kuha tayo ng isang lagayan para hindi tayo mahirapan magsalin sa ating mga puto molder. So, dito sa pamamaraan na to mga manay, mas mapapadali at mas masarap ang magagawa mong puto cheese na pwede mong pagkakitaan. Pwedeng-pwede rin na pangregalo at syempre pwedeng-pwede rin sa handaan. Nagsalang na ako ng kawali kung saan magpapakulo tayo ng tubig dahil kailangan natin mag-steam para sa ating puto. Hintayin natin yan kumulo at hayaan muna natin ng ilang minuto. Then, dito sa ating steamer, isasalansan ko na yung mga puto molder. Ang gamit ko rito ay yung large size. Hindi na rin po ako rito magpapahid o magpupunas ng oil. Then, gagawin natin, maglalagay na tayo dito ng ating puto butter. Huwag niyo pong pupunuin kasi yan po ay aalsa pa. Kailangan 3/4 lang ng ating puto molder para po saktong-sakto lang ang pagkakaalsa ng ating puto. Then, habang nilalagay natin to, hintayin natin na kumulo yung ating pinapakulong tubig. Grabe mga manay, kapag natikman nyo to, talagang malalasahan nyo ang magatas, malambot at masarap na puto cheese na gusto mong ma-achieve. At dahil nga marami ang nahihirapan kung paano bang makuha ang tamang timpla ng puto, ito na ang solusyon sa problema mo. So, pagkatapos natin malagyan ng pinakalas na puto molder, ay pwede na natin tong isalang sa ating kumukulo na tubig. Kailangan ng mga manay, kapag sinalang nyo, kailangan high heat po ang ating apoy para po maganda ang alsa ng ating puto. Pagkalipas ng 9 minutes ay i-check natin at kapag nakita nyo ang ganda ng pagkakaalsa niya, hindi pumutok yung ibabaw, ay dito maglalagay na tayo ng ating keso. So, kailangan ng paglalagay po ng cheese ay sakto lang ang kapal or depende sa inyo kung gusto nyo pa talagang punuin ng keso yan. Pwede rin kayo maglagay dyan ng itlog na maalat kung nais ninyo. Or pwede rin kayo maglagay ng asado para meron na kayong puto pao. Pagkatapos natin malagyan ng lahat, takpan ulit natin at hayaan ng another 3 minutes. Then after 3 minutes, eto na, i-check na natin. Grabe oh. Nakikita nyo ba mga manay, napakaganda ng ating puto cheese. May isip mo ba
na hotcake lang ang ating ginamit gamit ang Maya, o di ba? At dahil okay na to, sa loob ng 12 minutes, meron ka ng masarap, malambot na puto cheese at pwede na natin yan hanguin at palamigin. At habang hinahango natin to, kailangan nakapag-ready na kayo sa isang puto molder ulit para makapagsalansan ulit tayo o makapagsalang tayo ng panibagong lulutuin natin. At kita nyo naman, achieve na achieve ang napakakinis at napakagandang puto cheese. So dito nagsalang ulit po ako ng ating lulutuin. At gaya ng ginawa natin sa umpisa, malakas dapat ang apoy at hayaan natin ng 9 minutes. Then tatakpan natin. Then after 9 minutes, lalagyan ulit natin ng keso. So para dito sa recipe na to mga manay, makakagawa po kayo ng 24 pieces na puto cheese na pwede nyong pangregalo, pwedeng panghandaan at pwede mong pagkakitaan. Kung mapapansin nyo, yung ating procedure ay napakadali lang kaya siguradong hindi ka na rito magkakamali pa. Then takpan natin. At eto na mga manay, dahil malamig na ang ating puto cheese, at kita nyo naman hindi tayo nagpahid ng oil sa ating puto molder, huwag kayo mag-alala dahil hindi yan didikit. Ganito lang po ang pagtanggal ng ating puto cheese sa ating molder. Pisa-pisain nyo lang po palibot at yan po ay kusa nyo nang matatanggal ng buong buo. Ayan. O diba? Napaka-smooth, napakakinis, at talaga namang kaakit-akit na siguradong magugustuhan ng inyong bisita, pati na ng inyong mga customer. So ayun lang mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay, nakagawa tayo ng 24 pieces na puto cheese na large size ang sukat. At isang dagdag idea, pwede nyo pang ilagay sa ganitong box para naman magandang tignan kapag ating ibibenta. At para sa mga katanungan ng ating mga nanonood, kung magkano ang nagastos natin para dito sa 24 pieces na puto cheese. So dito gumastos lang po ako ng 162 kasama na po ang ating box. At kung susumahin, nasa 85 pesos lamang po ang isang 500 grams ng Maya hotcake mix. At kita nyo naman, napakalambot mga manay at siguradong hindi ka na magkakamali dito. At kung papasukin mo nga ito na pang negosyo sa puhunan na 162 pesos kasama ng ating box, ay pwede mo itong ibenta ng 250 pesos at pwede kang kumita ng 88 pesos kada isang box na ganito karami, na 24 pieces. So hindi na masama. So ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita nyo naman napakaganda ng ating bakso. Ayan. At sa mga magtatanong kung saan ko to na-order, ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box sa baba para po pwede kayo mag-order online. So maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!